The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Earlier, I asked the people, if you have not been born, where do you think you are? Hello? If you were not born, where do you think you are? Nag-iisip pa kayo? Wala. Kung hindi kayo pinanganak, wala. Hindi po ba? Ganun kasimple yon. Hindi nangako ang Diyos na ang buhay ay magiging masaya. Pero ang bigyan ka ng buhay ay isang malaking biyaya. Kaya nga sabi ng matatanda, to have a life is a gift. What you will do with your life is your gift. Today we celebrate the birthday of Mary, the Mother of God. We thank the Lord for the gift of Mary, because without Mary, we will have no Redeemer. Whether you like it or not, God took the humility to be born of a woman. To be born of a woman. Mahalagang mahalaga na maintindihan natin, para maging tao, kailangang iluwal ka ng isang ina. Paulit-ulit ko yung sinasabi, sapagkat patuloy ang pagtatangka ng siyensya ng isang tao ay iluwal hindi mula sa sinapupunan ng isang babae. Up to now, there is an untiring attempt that a child will be born na through the womb of a woman. Bakit? Kasi may mga babaeng gusto magkaanak pero ayaw magbuntis. Ayaw magbuntis. Anong biro natin dyan? Saan ka ba pwedeng ilagay? Ang pinakamalaking tiyan, baka. Hindi po ba? Ano? Pwede na naman sa kabayo, kalabaw. Hindi po ba? Ano? Hindi ka pwede sa tiyan ng manok. Maliit masyado. Hindi sa pwede na tiyan ng kambing. But imagine, I would like just to tell you, to imagine. Use your imagination. And if science would success, and every birth will come out a woman or a man na kung ano ang kulay, maputi, kung ano man ang kulay na gusto. Matangos ang ilong, maganda ang labi, maganda ang tenga. Magsabi kayo, maganda ang buhok. Pero pag yan ay pinanganak ng baka,
hindi mo yan matatawag na tao. Ang tawag natin dyan ay anak ng baka. Tama po ba? Kaya nga, ninais ng Diyos na siya ipanganak ng isang babae para tawagin siyang tao. At ang babaeng yan, ang pangalan ay Maria. Pinagpapasalamat natin na si Maria ay iniluwal ng kanyang mga magulang. Sino ang kanyang mga magulang? Si Saints Joachim and Anne. Nagpapasalamat tayo. Nangako ba ang Diyos kay Maria na ang buhay ay magiging maganda? Hindi. Maraming pagkatakot, maraming pagtatanong, maraming himala, marahil. Pero dalawang bagay ang itinuturo ng mahal na Birhen sa atin, na sa gitna ng maraming pagsubok, dalawang bagay ang mahalaga. Ano yun? That she pondered it in her heart. May mga bagay na hindi siya naintindihan. How can it be? How can it be? She pondered it. Ano ibig sabihin yun? Talagang pinagnilayan niya. Hindi siya nagtantrum. Nagnilay siya. Na sana sa bawat karanasan sa buhay, bago tayo magtantrum, magnilay tayo. Ano kaya ang katuruan? Ano kaya ang tinuturo ng Diyos sa akin sa karanasang ito? Iisang lupa ang ating dinadaanan, lahat tayo'y naiinitan, lahat tayo'y nauulanan, pero sa gitna ng ito, may mga taong masaya, may mga taong malungkot. Dahil sa kanilang pagpupumilit intindihin ang buhay. Ang malungkot na kwento ay, gusto natin tayo lang ang iniintindi ng ibang tao. Pero ayaw nating intindihin ang iba. Minsan, may nangumpisal, isang nanay, sabi niya, nung ako'y lumalaki, palagi kong sinisigawan ng nanay ko dahil ang feeling ko, ang damot ng nanay ko. Sinisigawan ko siya, sasabihin ko, sinungaling, hindi mo ako mahal, mandaraya, madamot. Lahat na lang sinabi ko sa nanay ko. Maya-maya, umiyak. Umiyak. Sabi ko, ba't ka umiyak? Ano ba kinumpisal mo at naiyak ka? At bigla niya sinabi, sabi niya, nanay na ho kasi ako ngayon. At lahat ng sinasabi ko sa nanay ko noon, yan ang sinasabi ng aking anak sa akin. Mga minamahal na mga kapatid, masaya ba ang buhay ni Maria bilang ina ni Jesus? Hindi ko alam. Wala ako doon. Hindi natin nasaksihan. Pero, sa gitna ng mga pagsubok, nagnilay siya. Ikalawa, palaging nakaturo ang kanyang daliri kay Jesus. She points her finger to Jesus. That's why in the miracle, in the wedding of Cana, anong sabi niya sa mga naglilingkod? Do whatever He tells you. Ano man ang mga pagsubok, sana gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Paano mo malalaman yun? Kung hindi ka nagdadasal, magdasal ka. Gusto natin ng milagro, pero ayaw nating magdasal. Di po ba, ano? Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang milagro at pagdarasal. Kailangan nating nagdadasal. At ang pagdadasal, hindi mo pwedeng paghiwalayin sa pagninilay. Dalawang bagay na tinuturo sa atin ng mahal na Birhen. Matuto tayong magnilay at matuto tayong magdasal. Mga minamahal na mga kapatid, ang ikatlong mahalaga marahil sa araw na ito'y ano? Narito ako dahil mayroon akong nanay. Nandiyan ka dahil mayroon kang nanay. Tama po ba? Niluwal ka ng iyong ina. At palagi ko itong ginagawa. Lalong-lalo na sa mga kaibigan ko na ako'y masayang-masaya.
May mga kaibigan talagang nagdudulot ng saya. Hindi po ba? Ano? Meron din naman mga kaibigan nagdudulot ng dusa. Ha? Wala kang magawa. Nakuha mo na eh. Hindi po ba? Ano? Maliban na ang malungkot, asawa mo yung naging nagdulot ng dusa. Hindi po ba? No? Hindi mo na yan masosoli. Ha? Pero, tuwing pinagdiriwang ng birthday ang kaibigan ko, palagi kong sinasabi, salamat sa nanay mo. Salamat sa nanay mo. Bakit ako nagpapasalamat sa nanay? Kasi kung hindi siya niluwal ng nanay niya, wala akong kaibigan. Di po ba? Kung wala ang nanay ng inyong mga kaibigan, wala kayong kaibigan. Kung walang nanay ang kaibigan mo, nakakatakot yan. Hindi po ba? Kaya sa araw na ito, mahalaga din magpasalamat tayo sa ating mga nanay. Perpekto ba ang nanay natin? Hindi. Pero alam natin, maraming pagluha ang ating mga nanay na marahil hindi natin alam. Na ngayon, kayo ang nanay, kayo na rin ang lumuluha. Hindi po ba, ano? Ang hirap yata na mag-manage, mag-budget ng walang pera. Hindi po ba, ano? Yan ang reklamo ng maraming misis. Yung binigyan ka ng pera ng mister mo, pinagbabudget ka, kapos. Diba? Pero nung ikaw ang anak, lahat na lang gusto mo ibigay sa iyo. Dahil hindi mo naintindihan, ganun pala kahirap maghanap buhay. Mga minamahal na mga kapatid, kapag ang buhay ay umiikot sa sarili lamang, wala tayong patutunguhan. Kailangan nating umikot sa isang mas malaking katotohanan. Ang tawag natin dyan ay Copernican Revolution. Copernican Revolution. It was Copernicus who corrected the church that the world revolves on a bigger universe. Because what the church believed before, the world revolves around the earth. Hindi. Umiikot lang rin tayo sa isang mas malaking daigdig. Kaya kung ano man ang iyong problema, tingnan mo ang ibang tao. At sana kung may problema ibang tao, tinitingnan mo ang iyong sarili. Sana hindi ikaw ang dahilan. Sapagkat sa araw na ito, pinagpapasalamat natin ang kapanganakan ni Maria. Pero ang kabaliktaran na kwento ay ano? Nung pinagkanulo ni Judas si Jesus, ano sinabi ni Jesus kay Judas? Hello? Ano sinabi ni Jesus kay Judas? Ang sinabi ni Jesus kay Judas, sana hindi ka na lang ipinanganak. Isang malungkot na katotohanan. Mga minamahal na mga kapatid, ang buhay ay isang biyaya. Huwag nating sasayangin. Sapagkat hindi lahat ng mapait, masama. Mapait ang ampalaya, pero mabuti. Pero hindi lahat din ng matamis, mabuti. Hindi po ba? Palagi kong halimbawa yan. Ang sarap talaga ng mango bravo. Pero masama sa mga diabetic. Di po ba, ano? Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya yan. Kaya kung ano man ang kwento mo sa buhay, sana meron kang natututunan. Pagkamisan, minamadali natin ang lahat ng bagay, pero kailangan mong tanggapin, ang buhay ay umiinog, umiiral sa nakatakdang panahon. Huwag sayangin, sapagkat nakikiraan lang tayo. Dati kang malakas, pagdating ng araw, isa ka na sa mahihina. The youth would condemn the old people as old, weak, and stupid. That's a sad story. The youth condemned the old people as old, weak, and stupid. They have forgotten
that they will grow old and they will become weak and stupid. If there is no love, what will happen to humanity? Today we're being reminded, love your life, continue to contemplate, point your finger on Jesus, and most of all, be grateful to your mother. Amen. Amen. We venerate Mary because of her role as the Mother of God. Kung hindi naman siya ang nanay ng Diyos, hindi naman natin siya pahalagahan ng ganito. Sapagkat kahit ang Diyos, para maging tao, kailangan niyang may nanay na magluwal para sa Kanya. For God to be human, He needed a mother to give birth for Him. Yun ang ating pasasalamat. Kaya mga pagbasa ay tungkol sa kapanganakan palagi ni Jesus. Mga nanay, huwag kayong mag-alala. Ang puso ng Diyos ay palaging malapit sa nanay. Sorry, hindi pwedeng palaging masaya. Ano po? Pero sa inyong mga pagluha, alam natin, palaging nakatuon ang mata ng Diyos sa mga nanay. Sana mga anak, marunong magpasalamat. Kahit hindi mo naintindihan ng iyong nanay. Kaya nga, yan ang natatanging kautusan na may pangako. Ang alin? Pag minahal mo ang iyong nanay, iginalang mo ang iyong nanay, para kang nag-iimpok para sa iyong kinabukasan. Kaya pag mahirap ka ngayon, balikan mo. Baka pasaway ka nung ikaw ay lumalaki. May pag-asa pa. Di po ba? Love your mother. Kahit hindi mo naintindihan, sapagkat ang pag-ibig ay pinipilit intindihin ang mga bagay na mahirap intindihin. Let us sing a happy birthday song to Our Lady. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kaya ako nangingiti kasi parang tinatanong ng mahal na Biren, wala ka man lamang pa-burger. Sabi ko sa susunod, ano po, sa dating parokya kasi kukunti lang ang tao, madali lang magpa-burger eh. Ano po? Dito ang dami eh. May nag-uuwi pa. Sa susunod, sa susunod. Again, my brothers and sisters, we love Mary, for she is the mother. Hopefully, we love our mother. Because of them, we were given life. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.